Mga kapuso, ngayong araw inaasahang darating sa Vatican City ang imahe ni Blessed Pedro Calungsod para sa canonization sa darating na linggo. Bago umalis ang imahe, dumagsa ang mga deboto sa kanyang shrine sa Cebu City para magbigay pugay kay Blessed Pedro. Narito ang report. Madaling araw pa lang, gising ng pamilya Hermosilla mula sa bayan ng Iloan, Cebu. Kabilang sila sa mga debotong dumagsa sa shrine ni Blessed Pedro Calungsod sa compound ng Archbishop's Residence. Hiling ng inang si Ave Marie, mapalakas ang anak na si John Joseph Anthony na isinilang na kulang sa buwan. Sa akong anak, tagal siyang kusog sa paglakaw niya. Alas 4:30, inilipat ng imahe sa Cebu Metropolitan Cathedral. Bandang tanghali, dinala ito sa Mactan International Airport kung saan nagdaos ng prayer service. Itinuturing na pasahero ang imahen, kaya imbis na idaan sa x-ray machine gaya ng pangkaraniwang bagahe, idinaan ito sa opisina ng airlines saka ipinasok sa espesyal na lalagyang gawa sa styrofoam. 40 kilo ang timbang nito. Sa loob ng eroplano, mahigpit ang pagkakatali nito sa upuan sa tabi ng kustodya ng imahe na si Father Charles Luis Jaime. Mula Mactan International Airport, idiniretso ito sa Hong Kong kung saan magkakaroon muna ng 9 na oras sa stopover bago tumulak papuntang Roma. 200 debotong Cebuano ang kasama sa biyahe ng imahen pa Vatican. Marami sa kanila nasasabik dahil first time nilang makakapunta ng Italy, pambihirang karansan daw para sa kanila na masaksihan ng canonization ng isang Pilipinong santo. Sa Molo, Iloilo City, ikinagagalak ng mga nagpakilalang kaanak ni Beato Pedro ang napipinto niyang canonization. Sila raw ang ika-6 na henerasyon ng mga kalungsod. Siyempre, happy ka nga doon sa kanobala nga may lulo nga Santos. Ang probasa sa amon yung nauna, kami gidya ang relatives ni Pedro, kay ti kabalo kami kung ano yung danagdangatan niya, kay gitsugin na sa amon tatay sa una. Pinatayuan ng araw nila ng rebulto ang kanilang ninuno. Hindi man makapupunta sa Vatican, sasabayan na lang nila ng misa ang pagkilala sa ikalawang santong Pilipino sa October 21. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.